Pansin ang sipag ng isang Renz Abando sa KBL at kung work ethic ang usapan, isa siya sa mga Pinoy o Asian quota players na talaga namang masipag sa ensayo at uhaw nga rin sa pagpapalakas pa ng kanyang laro at sayang naman kung nasa prime ang iyong katawan at tama lamang ang ginawa ni Abando, sinasamahan niya ito ng magandang work ethic para mailabas niya ang kanyang best sa kanyang prime age. Hot shooting sa tres, ito ang naging panlaban ng Seoul Samsung Thunders kontra sa team ng Anyang, kaya naman nagawa nilang manalo laban sa team ng Anyang at Seoul Samsung Thunders. Lamang talaga sila lamang at ang Wonju DB ang nakakatalo sa team ng Anyang, mga kryptonite ng Anyang ang mga teams na ito, at kung ibang teams naman ang kalaban ng Anyang kahit ang LG Sakers pa na defending champions ay mandali nila itong natatalo. Kung tayo ang tatanungin, walang gaanong babaguhin sa sistema ng Anyang dahil na rin sa mas marami pa rin ang nahihirapan ng mga team sa kanila sa kasalukuyan at mas marami pa rin ang panalong nakukuha ng Anyang. Parehong nasa number 1 spot pa rin ang team ng Anyang kasama ang LG Sakers na kanilang ang tinalo at parehong A3 ang kanilang record sa standings. Konting update naman tayo sa mga income players o yung mga players na maganda-ganda o malaki ang sahod sa KBL. Pwede nga na i-terminate ng isang team ang kontrata ng isang manlalaro kapag underperforming ang mga ito at nasa 2 hanggang sa 3 players ang unang lumabas na update na pauuwiin sa kanilang hometown. Pwedeng Asian quota players ang mga ito at pwede rin naman na international import o pwedeng pareho. Maganda ang laro ni Renz Abando, Carl Tamayo, Justin Gutang, Arvin Tolentino, SG Bilangel, Ethan Albano sa kanilang team, maging si Kevin Kiambao. Kaya naman nakakatiyak tayo na walang maaalis sa mga players na nabanggit natin, safe sila sa termination. May laro pa sina Kevin Kiambao at Carl Tamayo sa Gilas ngayong first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pansamantalang matitigil ang mga laro sa iba't ibang liga dito sa Asia para magbigay daan sa Asian Qualifiers ng FIBA para sa World Cup. Matinding bakbakan ang magaganap kaagad-agad. Anyang laban sa team ng Seoul Knights ni na Arvin Tolentino. Dito natin makikita kung gaano kabilis ang recovery ng Anyang mula sa talo, kung magagawa ba nilang manalo kaagad ulit laban sa team ng Seoul Knights o magagawa ba ng SK Knights na gamitin ang pagkakataon o ang momentum na ito, ang pagkatalo ng Anyang laban sa Thunders para maibigay ng SK Knights ang talo sa Anyang mula naman sa kanilang team. Masusubukan ngayon ang Anyang kung gaano kabilis ang kanilang team sa pag-bounce back mula sa talo, at kung straight wins nga ang inyong nagagawa tapos bigla kayong natalo ay medyo nakakasira ito ng momentum. Pero gaya nga ng nasabi natin, dito natin makikita ang bilis ng Anyang na makarecover kaagad mula sa talo papunta sa panalo. Maganda pa rin ang laro ng Anyang, sinubukan nila na habulin ang lamang ng Thunders, yun nga lang talagang mainit-init ang shooting ng kanilang kalaban sa 3-point area habang ang Anyang hindi nakakasabay ang kanilang 3-point shooting sa game na ito, at nangyayari naman talaga ang ganitong klase ng eksena sa laro para sa isang team. Magaganda ang mga assist ni Abando sa laro nila laban sa team ng Thunders, pero iba pa rin ang mas mainit na shooting ng kanilang kalaban sa tres. Anyang pa rin ang nasa taas at may kumpiyansa pa rin ang kanilang team, at nakakatiyak tayo na hindi masisira ng isang talo ang composure ng Anyang. Kayang-kaya nila na makabalik sa panalo kaagad-agad, at alam rin nila dapat huwag nilang sayangin ang advantage nila sa ngayon. Sila pa rin ang isa sa dominant team sa kasalukuyan. Kung merong aalis na Asian quota player sa December ay nangangahulugan na meron namang papalit. Ang tanong ngayon ay kung sino-sino ang mga bagong players kapag nagkataon, at ang ilan lamang sa posibleng options ay sina Terdy Ravena, Jamie Malonzo na sa ngayon nga ay walang team. Ilang ulit na rin na nag-post noon si Bakpedi na meron talagang mga teams na nagkaka-interest kay Terdy dito sa KBL, at kung sakali na nagkasundo sila sa kontrata, maganda ang deal, ay posible nga na makita natin ang isang Terdy Ravena sa KBL, at nakakatiyak tayo na kayang-kaya ni Terdy ang kompetisyon dito sa KBL.